Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, magalak po tayo na tinipon tayo ng Diyos bilang kanyang katawan, kanyang sambayanan na nagpupuri. Amen? Amen. Sa ating pagpapatuloy mga kapatid, makikita natin ang misteryo ng ating pagdiriwang. Ang pagdiriwang po ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, lagi po nating natutunghayan yun sa tuwing tayo nagdiriwang ng misa. Yun po ay hinahati, binibiyak sa harapan natin. Parang ang katawan ni Kristo na binayubay sa krus para saan? Para sa iyo at para sa akin. Sa kaligtasan natin galing sa mga kasalanan. Yon ay isang mabuting balita. Sa ating pagpapatuloy, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Ipinadala ka upang pagalingin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka para tawagin ang mga makasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw ay naluluklok sa kanan ng Diyos Ama para mamagitan sa amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Rita
Manalangin po tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesu Kristo, ang huling hapunan ay ilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang, upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melkisedek, hari ng Salem at saserdote ng kataasan Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito: Pagpalaing kanawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasan Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melkisedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katulad ni Sinabi ng poon, sa harit ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo, ang Panginoong Hesus. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagkain mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaid, paghahain ni lahat, nang ialay sisak, ang korderong nagliligtas, ang mana ng naglilikas, pastol naming mapagmahal, kami iyong kawan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilim na, ay nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao." Nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 5,000 lalaki ang naroon." Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong na tig-50." Gayon nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Nakakain ang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis na nakapuno sila ng 12 bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda na pag-usapan po at di lang pag-usapan na ipinagdiriwang po natin itong kapistahan na ito, yung kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibabahagi ko lang po yung nagbebenta po ng dyaryo sa aking parokya, sa Pembo po, St. John of the Cross. Ang pangalan niya ay Iluminado Galido. No? Noong buwan ng Enero, kasakluyang panahon, napansin ng sekretarya na kulang ang kanyang sinisingil sa parokya. Kaya agad-agad na tinanong ng sekretarya, Iluminado, Mang Iluminado, bakit tila yata kulang po ang sinisingil nyo para sa linggong ito? Alam niyo po kung anong sagot ni Mang Iluminado? Sabi niya, talagang sinadya kong kulang ang singilin sa inyo. Bakit po, Mang Iluminado? Manulugi po kayo. Alam po namin na konti lang po ang tinutubo nyo sa dyaryo. Sabi niya, hayaan mo na. Kasi tumutugon lang ako doon sa paanyaya ng ating mahal na kardinal doon po sa piso para sa misa ng mundo. Alam niyo po, talagang pong tumimo sa aking puso po yung kanyang limos para po, yung abuloy po para po doon sa karagdagang pondo ng misa na ginawa po yung Congress po sa Cebu. Pero hindi po yun ang nakakabigla Ang mas nakakabigla pa po, si Iluminado Galido po ay isang bulag. Sabi ko, itong taong ito, bulag. Pwede niyang gamitin yung pera na yon para sa kanyang sarili. And I'm sure ang simbahan ay maiintindihan ang kanyang kalagayan. Ang Diyos lalo maiintindihan ang kanyang kahinaan. Pero itong si Iluminado Galido, handa siya na magbigay at makiisa doon sa pagdiriwang na ginanap sa Cebu. Pagdiriwang sa pagpapahalaga sa Eucharistia. Mga kapatid, dahil po sa mga taong katulad niya, kaya meron po tayong Eucharistia. Bakit? Ang Diyos po tumingin sa sangkatauhan. Nung nakita niya ang mga taong sumusunod sa Kanya, nakita rin po ng ating Panginoon ang mga taong katulad natin na mahihina kasama si Iluminado na nangangailangan ng pagkaing hindi nabubulok. Araw-araw nagtatrabaho po tayo para po tayo merong mailagay na pagkain sa ating hapagkainan. Pero yung pagkain nilalagay natin sa ating hapagkainan ay nawawala. Nabubulok. Hindi nagtatagal. Kaya sa isip ng ating Panginoong Jesucristo, kawawa itong sangkatauhan. So when He multiplied the loaves, my dear brothers and sisters,
What is inside the mind of our Lord Jesus Christ is to prepare food. Maganda ng pagkain, hindi nauubos. At ano yon? Yung Eucharistia. Kaya nga nung gabi, na bago po siya ay litisin, siya ay patayin, siya ay nakipagdiwang doon sa kanyang mga disipulo. At anong ginawa niya? Dinampot niya ang tinapay. At sinabi niya, ito ang aking katawan. Hindi niya sinabi na itong tinapay na ito ay simbolo ng aking katawan. Hindi. Sinabi niya literal, ito ang aking katawan. And that is why every time that we celebrate the Eucharist, we remember what Jesus Christ has done with the disciple, pero yun po ay pagdiriwang ng totoong presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi niya, do this in memory of me. Kaya mamaya, pag tinanggap po natin ang sakramento ng katawan at dugo ni Kristo, mga kapatid, siya mismo ang ating tinatanggap. Hindi natin tinatanggap lang yung simbolo, hindi. Yun yung bintang ng iba. Pero tayo po, mga Katoliko, naiintindihan natin na kung ano po ang papasok sa ating katawan ay yung mismong katawan ni Kristo. Yung dugo ni Kristo, saan yung tinapay at saan yung alak. Amen? Pero mga kapatid, sino ba ang karapat-dapat? Sino ba ang karapat-dapat? Nung nakita ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga taong sumusunod sa Kanya, ang mga taong yon ay marurupok din. Yung mga taong yon mahihina rin. Yung mga taong yon makasalanan din. Nung sinasabi niya sa mga disipulo, gawin niyo ito sa alaala ko. Sa pag-iisip ng ating Panginoong Jesucristo, ipinagkakatiwala ko dito sa mga disipulong marurupok, mga walang kwenta. Ang pinakamahalagang pagkain na tatanggapin ng tao. Kaya nga naalala ko nung sinabi ni Mother Teresa doon sa kanyang retreat sa mga pari ng Roma. Sabi niya, Dear priest, sa inyong mga kamay lamang, makasalanang inyong mga kamay, nagagawa niyong tawagin ang Diyos at bumaba sa lupa sa pagdiriwang ng Eucharistia. Sana, mga kaparian, sa inyong karupukan, dalhin niyo po sa amin si Kristo. Dahil ang gusto po namin ay si Kristo. Tatanggapin po namin si Kristo. Ang tutulong po sa amin si Kristo. Mga kapatid, maraming salamat. Ipinagkatiwala ng Diyos ito. Pwede naman siyang pumili ng mga tao na perfect. Pwede naman siyang pumili ng mga tao na matatalino. Pero ang pinili niya ay yung mga tao na pwedeng magkumpleto ng gawaing kaligtasan para sa sangkatauhan. Nung isinangkot ng ating Panginoong Jesucristo ang mga disipulo sa pagpaparami ng tinapay, in His mind, He is also choosing men na kung saan pwedeng maging instrumento ng pagpapalaganap ng Eucharistia sa buong mundo. Dahil kailangan ng mundo ang Eucharistia. Sabi ni Padre Pio, it is easier for the world to survive without the Son. Pero without the Eucharist, the world cannot do so. Pwedeng magpatuloy ang mundo ng walang araw. Di ba, nakakaranas nga tayo ng gabi, pero tanggalin mo ang Eucharistia sa gawain ng tao, mamamatay ang tao. Amen? Kaya mga kapatid, no, sa ating pagtanggap sa Eucharistia, sabi ni Irenaeus, no, sabi niya, sa ating pagtanggap, tatanggapin natin ang pinakamahalagang biyaya. Kaya nga kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa Eucharistia, minsan ayaw po nating hawakan dahil alam natin hindi tayo karapat-dapat. Pero minsan tinatanggap po natin yon sa ating kamay. Pero sana sa ating pagtanggap sa kamay, meron pong paggalang at yung respeto. Kaya sabi ni Saint Irenaeus, kapag tatanggapin mo, gumawa ka ng trono sa iyong kamay. Di ba pag ginanyan po natin ang ating kamay, parang trono. At ang trono pong yon ay korting krus, kung saan parang ibinayubay si Jesucristo sa ating mga kamay. At yung sakramentong tatanggapin natin, mga kapatid, ito po ang mirakulo. Hindi po yung tatalon, ay ayoko dyan sa kamay na yan, magdanakaw yan. Ay ayoko dyan pumasok sa dilang yan, chismosa yan. Never pa ako nakakitang ganun eh. No?
At hindi naman sasabihin sigurado ng Diyos na, ay ayoko dyan sa paring yan, madaldal yan. Hindi. Because of the humility of God and He understands everything that we are experiencing, He will allow Himself to be consumed by you and me. Amen? Kaya nga sa Eucharistia, mga kapatid, sabi ni Alberione, sabi niya, sa Eucharistia, doon matatagpuan ng nagugutom ang pagkaing magbibigay ng kabusugan. Doon matatagpuan ng nauuwaw ang tubig, ang bukal ng tubig na nakakapatid ng uwaw. Doon matatagpuan ng may sakit ang doktor. Doon matatagpuan ng estudyante ang kanyang guro. Doon matatagpuan ng isang alagad ang kanyang Panginoon. Doon rin matatagpuan sa Eucharistia ang taong may hirap at salat sa buhay. Doon niya matatagpuan ang lahat. Amen. There where that nothing will find everything. Kaya mga kapatid, I hope sa ating pagtanggap ng Eucharistia, we also become a Eucharist for other people. We receive Jesus Christ in the form of the Eucharist at tayo ay magiging selebrasyon ng Eucharistia sa iba. Bakit? Sa iyong buhay, sa iyong puso, sa iyong katawan, maninirahan mismo si Jesus. Kaya ang ating kamay ay kamay na tumutulong. Ang ating pag-iisip ay pag-iisip na nakakapagbigay ng kabutihan. At ang ating bibig ay nagsasalita lamang ng kagandahang loob ng Diyos. Bakit? Tayo ay mga buhay na Eucharistia, katawan ng kabanal-banalang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless us all. Magsitayo po tayo at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Ay
Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na ang katawan at dugo ni Kristong Panginoon ay tanggapin ng lahat bilang pagkain at inumin ng buhay. Ang ating itutugon po, malakas na pagtugon, sabay-sabay. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang bawat Katoliko ay magsimba at kanilang tanggapin ang salita at katawan ni Kristong bumubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga Katolikong mahina o may karamdaman ay mahatiran ng osyang galing sa misa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga kabataang palasimba ay magnasa maging paring nagmimisa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga dukha ay mabigyan ng pagkakataong makapagsimba ng kahit sa nilang kalagayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, lagi nawang ipagunita sa amin ng Espiritu Santo ang paghahaing ginagawa ng iyong anak sa aming pagsisimba, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na pinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukob. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunay, paghahain niya para sa tanan, upang alalahanin namit pagsaluhan, ang laman niya'y inihain, upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak, ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Katinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yuminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Luis Antonio na aming mahal na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung naranasan mo ng ma-in love, doon mo maiintindihan kung bakit mayroong Eucharistia. Bakit? Gusto ng Diyos lagi kanyang kasama. Di ba? Pag na-in love ka, gusto mo lagi nakikita yung irog mo. Di ba? Naalala nyo si Lolo, no? Dinudunga-dunga mo sa bintana, naku, nandyan na naman. Ganon din ang Diyos. In love siya sa'yo. Kaya gusto niya pumasok pa sa buhay mo, pumasok pa sa katawan mo para maging kasama mo kaisa niya. Amen? Dasalin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, may ngiti sa labi, magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyo lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ang katawan at dugo ni Kristo ipagsanggalang tayo para sa buhay na walang hanggan.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagbabahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po tayo at ating dasalin ang panalangin para sa yubileo ng awa. Panginoong Hesukristo, tinuruan mo kaming maging maawain tulad ng Ama sa langit, at winika na sino mang nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Sakeo at Mateo sa pagmon sa salapi, sa babaeng nangangalunya at kay Magdalena sa paghahangad na ligaya sa mga bagay na makalupa lamang. Ang nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisi. Itulot mong marinig rin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babaeng Samaritana, kumbatid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan, higit sa lahat sa pagpapatawad at habag. Itulot mong ang iyong simbahan ay maging hayag na mukha mo sa daigdig, na ikaw ang Panginoong muling nabuhay at niluwalhati. Niloob mong ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ng kahinaan, upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirang, upang ang yubileo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon, at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa may hirap ng may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi, at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoong Hesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Atin pong pasalamatan ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito, si Reverend Father Moises Eduardo Siego, ang Parochial Vicar ng St. John of the Cross Parish, Pembo, Makati City. Salamat po. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po ay tanggapin ang pagbabasbas para sa mga deboto. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang mga kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalan lang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala lang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo, ang inyong pamilya, lahat ng inyong gagawin at desisyon ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na pagdiriwang, umayo po kayo taglayin ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos!